sa kanyang Panginoon, muog katahanan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagkatiwalaan. Ika'y ililigtas niya sa panganib, sa umang nabitag, at kahit anumang mabigat na salot, di ka magdarana. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalina niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawing biglaang paglusob, pagsapit ng araw. Ni sa ano pa mang darating na salot, pagkagat ng dilim, di ka matatakot sa kasamaan mang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000, di ka matatakot at natitiyak mo di ka maaano. Ika'y nagmamasid at sa panunood inyong mamamasdan. Yaong masasama ay makikita mong pinarurusahan, sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabutin kay mapahamak at walang darasal, kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Susubuin niya ang maraming anghel, silang susubaybay. Kahit sandako ikaw maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay tatayo ka at silang magtataas. Nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na mabagsik, di ka maaano sa mga serpiente at leyong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sino mang tao kung kikilantin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan, at kung may hilahil ay sasakluluhan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko at gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak na ang tatamuhin nila'y kaligtasan. Ito ang Angel Broadcasting Online Streaming Services na mapapakinggan saan mang sulok ng mundo at naghahatid ng bagong balita at tamang impormasyon sa Internet Broadcasting. Angel Broadcasting Online Streaming Services. Mga ka-angel, magandang umaga kung sa inyo ay umaga, at magandang tanghali kung sa inyo ay tanghali, at magandang gabi kung sa inyo ay gabi. Sa lahat ng mga nakamonitor ngayon sa ating worldwide online balita, dito lang na makikita sa Angel Broadcasting Online Streaming Services. Sa ating mga buhay na mga bayaning Pilipino o OFW, saan mang sulok ng mundo. Sa ating mga walampung barangay sa bayan ng Cagayan de Oro City at sa 24 na lungsod na sumakop sa probinsya ng Misamis Oriental, sa inyong lahat, happy viewing and enjoy watching. Ako po ay makakasama nyo hanggang alas 5 ng hapon at saka alas 6 ng gabi. At binabati po natin ang ating punong barangay dito sa Barangay Tablon, Honorable Belekid Ausa, ang ating punong barangay kapitan po dito, at sa kanyang konsihal, Alan Magsayo, at sa kanyang buong pamilya.
Ang lokasyon po natin dito sa broadcasting studio ay nasa Door 4 Pedro Tarok Pactol Building, Cagayan de Oro City. Sa ulo ng ating balita, National News, Major General Centino, bagong Commanding General sa Philippine Army. Bayanihan para sa PGH, panawagan din ng Palasyo COVID patient at newborn babies kabilang sa mga inilikas. International News, 33 Palestinian patay sa missile attack ng Israel. COVID update sa bansang Jordan, naka-standby po ang ating Bureau of Correspondent Angel Rick Balibria at kay B. Bianca. Sa showbiz balita mula kay Angel Patrol, Ricky Boy Tadeo Real, longest reign Miss Universe, Zuzi Tunzi ng South Africa, sumalang sa final photoshoot. Sa sports balita, Japanese government tuloy ang Olympic sa Hunyo kahit binabala ang suicide mission mula kay Angel Ricky Tadeo Real. Sa local news sa Cebuano, delivery truck nga dunay kargang motor nasunog gikan kay Angel Patrol Cherry Emiya. Ulat mula sa ating Chief of Reporter Tutong Sambas, lalaki na sikop sa kasong pagpatay. Mula naman kay Efren Celosia, 3 barangay sinabing lockdown daw. Yan po mga ka-angel, ang mga ulo sa balita sa gabing ito. Sa National News, Cagayan de Oro, gikumpirma sa Secretary of National Defense ang appointment ni 4th ID Division Commander Major General Andres Centino isip incoming Commanding General sa Philippine Army, epektibo karong Mayo 14. Ay kagahapon nga daw mga ka-angel na itong maging milabay pa. Si Major General Centino, Philippine Army sa ika-40 City, ka-commander sa 4th Infantry Diamond Division sa Philippine Army sa wala pa siya sa iyang kasamtangang na-assign. Nahimo sad siyang Deputy Chief of Staff for Operation sa G3 Arm of the Philippine Commanding of 41st Unity Brigade, 4th ID Philippine Army Chief of Staff, 4th ID Philippine Secretary Army General Staff of the Philippine Army o Commander of the 26th Infantry Battalion, 4th ID Philippine. Gitapos niya ang Bachelor of Science degree sa graduating cum laude isip membro sa Philippine Military Academy, Madrigal Class 1988. Siya ang graduate sa Master of Science and National Resources Strategy sa National Defense University sa Washington, D.C., USA. Nakumpleto niya ang diploma in Master in Management sa University of the Philippines o nakuha niya ang credential sa Strategic Business Economic Program sa University of Asia and Pacific. Okay mga ka-angel, ato sang dawaton mga ka-angel ang weather update gikan ka sa Pag-asa ni Catherine Asunto. Ma'am Catherine, sa imong weather update. Yes, maayong hapon sir, maayong hapon sa mga suking paminaw. Sa karon ng Intertropical Convergence Zone, prevailing nga naka-apekto diri sa ato sa Mindanao, then ang eastern east naka-apekto sa ubaning parties sa ating nasod. Ang Davao Region, sa Sargent, apil na ang Surigao Provinces, makasinati isa mapanganuwang mga kalangitan, nubanan sa katag-katag na pag-ulan, hila to pagpadalugdog tungod sa IPCC. Ang ubang partes sa Mindanao, apil na ang Northern Mindanao, makasinati isa panalags ng pagdag-ung nga sa mapanganuwang mga kalangitan,
may chance sa mga patak-patak na pagulan, sila sa pagparalog ditong maghihapon sa IPC. Hinay nga doon sa kasarangan nga hangin na magagikan sa silangan nga doon sa amin ang silang direksyon. Ugahapsay nga doon sa kasarangan ng pagbalik sa kadagatan. Temperature range na sa 26 to 32 degrees Celsius. Sunset is 5:54 sa hapon. Philippine Standard Time, 5:13 sa hapon. Hindi sa kasayan asunto sa DST pag-ating lugar ng hapon. Okay, salamat Ma'am Catherine Asunto sa pag-asa gikan sa Angel Broadcasting live streaming. Salamat Ma'am Catherine. You're welcome po. Okay mga ka-Angel. Bago ito ang report gikan sa pag-asa mga ka-Angel. Weather update dito sa Cagayan de Oro mga ka-Angel. Balik naman tayo mga ka-Angel sa National News. Bayanihan para sa PGH, panawagan din ng Palasyo COVID patient at newborn babies kabilang sa mga inilikas. Ikinulungkot ng Malacanang ang pagkasunog ng Philippine General Hospital sa lungsod ng Manila bago mag-alauna ng madaling araw kanina lamang. Kasabay nito ang nanawagan ng tulong si Presidential Spokesperson Harry Roque para sa mga naapektuhan ng sunog. Sa mga oras na ito ay patuloy na inaalam ang sanhi ng pagkasunog sa bahagi ng nasabing ospital. Ang pinakamalaking referral hospital para sa mga pasyente ng coronavirus sa bansa. Matapos nang maideklarang under control ang sunog pasado alas 2 ng madaling araw, nagsisilbing temporary shelter partikular ng mga PIDYA patient at newborn babies ang chapel ng PGH. Kasabay nito ang pag-apila ni Father Marlito Ocon ng PGH Chapel na sila ay ipagdasal kahit mayroon ng nasisilungan. Sa international news ang mga ka-Angel. Ati pong alamin mga ka-Angel ang balita po galing sa ating mga kaibigan dyan na nasa iba yung bansa mga ka-Angel. Okay, ating alamin ang mga ka-Angel. Pakinggan natin ang ulat mula kay sa Bureau of Correspondent Angel Rick Balibria, ulat mula sa galing sa bansang Jordan. Rick Balibria sa imong report. This raining miss you. Magandang araw mga ka-Angel. Dito sa Jordan, marami na ring naapektuhan na ating mga kababayang OFW o manggagawang Pilipino. Marami na ang nagpositibo sa coronavirus at ikinalulungkot kong ibabalita sa inyo na 6 na ang kumpirmadong namatay sa COVID-19. Iba yung pag-iingat ang ginagawa ngayon ng ating mga kababayan OFW para sa kanilang buhay at kaligtasan. Update naman tayo sa sitwasyon ng COVID-19 dito sa kaharian ng Jordan. Kinumpirma ng Ministry of Health, Secretary General Adel Belbisi na may 3 kaso ng Indian COVID-19 strain ang nadetect sa Jordan at ang mga taong ito ay naka-self-isolate na sa kanilang bahay sa loob ng 5 araw. At sa araw na ito, nakapagtala ng pinakamababang kaso ng infeksyon sa nakalipas na buwan. 483 ang bagong kaso at 29 naman ang namamatay. Sa kabuuan, umabot na sa 722,336 ang kaso simula ng pandemic na ito. At 9,180 naman ang namamatay. Karamihan ay sa Capital Amman. Ang recorded recoveries naman ay 708,854 simula ng pandemic at 4,302 ang active cases. Ako si Angel Rick Balibria sa Amman, Jordan, nagbabalita sa Angel Broadcasting Online Streaming Services.
Yan po mga ka-angel, ang report po galing po sa ating correspondent, Bureau galing po sa Jordan. Mula naman kay B. Bianca, ulat mula sa ibayong dagat, fisherman na Pinoy may kunting kaharasan ang sinasapit. Ati pong alamin mga ka-angel ang balita mula kay B. Bianca. Mga hinaing ng mga mangingisdang Pilipino sa Taiwan dahil sa mga pang-aabuso sa kanilang kumpanya. Ikinento ng Pinoy fisherman na si Marshall Gabotero ang mga pang-aabusong dinanas niya bilang isang manggagawa sa isang Taiwanese vessel. Sinabi ni Gabotero na nakaranas din siya ng pisikal na pananakit at hindi pagbabayad ng kanilang buwanang sweldo. Ayon sa isang activist ng Taiwan, ang problema ni Gabotero ay naranasan ng maraming foreign fishermen sa Taiwan. Ito umano ay paulit-ulit na problema at may mga namatay na rin. Binatikos umano nila ang pamahalaan ng Taiwan dahil sa kakulangan nito sa batas para magpoprotekta sa mga foreign fishermen katulad ni Gabotero. Samantala, ang isang Pinoy patay sanhi ng rocket strike sa patuloy na kaguluhan sa Israel at Gaza. Pinapaalalahanan naman sa ating pasuguan ng Pilipinas ang lahat ng mga Pilipino sa Israel na magiging alerto, mag-ingat at magmatiyag sa paligid o hanggat maaari mananatili na lamang sa kanilang bahay at iwasan munang lumabas para sa seguridad. Para sa Angel News Online, ito si Angel Bianca. Yan po mga ka-angel, ang ulat mula kay B. Bianca. Hintayin mo yung mga ka-angel sa dugang mga update mga angel, sa dugang lang mga pahinomdom. Okay, welcome back mga ka-angel. Sa balitang sports naman mga ka-angel, ating alamin po mga ka-angel ang sport analyst si Angel Ricky Chadillo Real na patuloy ang Olympics Games sa bansang Japan ngayong Hunyo kahit may dalang panganib ito. Ating alamin na mga ka-angel ang report galing ni Ricky Chadillo Real. Para sa Balitang Sports, Japanese government tuloy ang Olympics sa Hunyo. Nagmatigas ang Japanese government na tuloy pa rin ang Tokyo Olympic kahit lumalawak na ang COVID cases. Nasa ika-70 na ng araw lamang mula ngayon ay magbubukas na ang pinakamalaking sporting event sa buong mundo. Kaugnay nito, dinagdagan ni Japanese Prime Minister Yoshihide Suga ang mga lugar na nasa COVID-19 state of emergency na umabot na sa 9 na mga areas sa kanilang bansa. Maliban sa Tokyo, idinagdag ng state of emergency ang Hokkaido, Hiroshima at Okayama. Aminado si Prime Minister Suga na lumala ang infection sa mga lugar na mataas ang populasyon kung saan magdagdag ang mga bagong case variant. Kini si Angel Patrol Rigiriat para sa Angel Broadcasting News Online. Okay mga ka-angel, mau ka na mga ka-angel. Ang report po galing sa ating kaibigan sa News Patrol, Sport Analyst Ricky Chadillo Real. Okay, tanggapin mo natin mga ka-angel ang report galing po kay Efren sa local news po. Okay, friend, sa imong report, friend. Come in. Tulog ka barangay, totally lockdown. Ipanghingusgan karon sa ITF Libuna ang pagkontrol sa musulod sa Libuna Bukidnon tungod sa pagka high risk or taas sa COVID-19.
sa Cagayan de Oro City. Ang natala sa miaging adlaw sa Barangay Kiliog, adunay positibo nga 17 ka tawo. Sa Barangay Kinoy, adunay positibo nga 36 ka positibo. O sa Barangay Gango, Libuna, Bukidnon, adunay 12 ka positibo. Sarado na ang kananan o Grotto outlet sa maong mga lugar. Walay face mask karon sa Libuna, multa 500 pesos ang madakpan. Ang balaod sa COVID-19 karon gipanghingusgan sa pagpatuman sa munisipyo sa Libuna, Bukidnon. Kini si Patrol April, live report sa Angel Broadcasting News Online. Diyan, lamaw ka na ang report gikan po kay Efren si Lucia. 3 ka barangay diri sa Bukidnon, matod pa gi-lockdown daw. So, medyo mga ka-angel, sa local news po ito mga ka-angel for Cebuano po. Pasensya na po sa hindi makakaintindi ng salitang Cebuano. Pero ito lang po ay dito lang po sa Cagayan de Oro. Pero yung balita po natin mga ka-angel is Tagalog po. O sino pa po ang naka-standby diha mga ka-angel? Kasi ato sang dawaton mga ka-angel ang report sa balitang espesyal. Okay, balitang espesyal mga ka-angel. Unsa kani siyang balitang espesyal? Na matod pa mga ka-angel didto sa ibayong bansa. Nga matod pa mga ka-angel na dito daw nga aduna daw mga bubuyog ang gagamiton sa mga pag-identify sa mga COVID patient mga ka-angel. Wala na yung mga testing mga ka-angel kundi ang gamiton nila mauna ang kato nga bubuyog daw. Sa report mga ka-angel, okay? Ato sang dawaton ang report gikan sa correspondent si Ma'am Rocklin Daang sa iyong report. Ma'am Rocklin, sa iyong report sa balitang espesyal, kamen. Sinasanay na ngayon ng mga scientists sa Netherlands ang mga bubuyog upang makadetect ng COVID-19 sa mga samples mula sa tao sa pag-asang mapapabilis ng mga ito ang testing para sa virus. Ayon kasi sa mga pag-aaral, matalas ang pang-amoy ng mga bubuyog, kaya naman naisip ng mga Dutch scientists na sanayin ang mga ito sa pag-detect ng mga samples na positive sa COVID-19. Upang matuto ang mga bubuyog, binibigyan sila ng mga scientists ng premium tubig na may asukal kapag nagagawa nilang piliin ang mga sample na may coronavirus. Wala silang matatanggap na pabuya kung negative sa COVID-19 na sample ang kanilang napipili. Ayon sa mga scientists, makakatulong ang mga bubuyog sa pagpapabilis ng testing para sa COVID-19. Kung ang mga diagnostic test ngayon ay inaabot ng oras ang resulta, segundo lamang ang kakailanganin upang malaman kung infected ang isang sample sa tulong ng mga bubuyog. Dagdag pa ng mga researchers, higit din na mas mura ang testing kung bubuyog ang mga gagamitin. Hindi ito ang unang beses na ginamit ang pang-amoy ng bubuyog sa pag-aaral. Noong 1990s, sinanay naman ng US National Defense ang mga bubuyog upang makaamoy ng mga pampasabog. Mula dito sa studio para sa Balitang Special, ito si Angel Patrol Rocklin Daang para sa Angel Broadcasting News Online. Okay mga ka-angel, mao ka ng report gikan sa kay Ma'am Rocklin Daang matod pa mga ka-angel about sa balitang espesyal. Kung mga ka-angel atong dawaton ang report gikan sa atong Chief of Reporter si Tutong Sambas. Brad Yes, Sinte, sabi siya po, news ka lang kayo sa mga associate na may lasalang Sonreal Kimboy ng T-Sumuroy. Sa kanita mamaligyan yung suya, walang puyo kini sa Sonpo, kanila karol ang kasamin sa mga kanilang biro, kung tinisya di siyuhan, presiding dyan, Marites, pinumina, mo ang ito mo sa attorney Captain Balarita Yapon December City 2020 o wala kung tuwag na bill na dito sabot niya busap na
Tuhan kini siya ang mga suspiti dito ng Cebu na valor 1,000 pesos o iwan mong tab. Nakapatay kini sa unang panahon kini suspect na diha sa barangay Carme at siguro na og iya kini patay ang taga Malay-Balay Bukidnon. Apan sa ang din taon kini siya makapano o wala makaimsot. Sikop din kini siya ang maong suspectado o karoon. Ana nagkaroon dilitin ang maong suspectado sa pinatuloy ingat bayan. Samtang sa lain dahil usap at kini sa sulog kabalina. Ikabat o 100 bandil sa pagpulmo sa kalayo niya sa sikang bahor sa elektrisita mo pa. Dahil kaganina sa tito ang alas 3 ang tapla ang hapon. Dihan ay kamo kining sa kiri house bulwa ng surahan sa kagayan niyo. Yung kabutian na turing sila o outlet ang sundan. O dugang pausab, duha kini katamilya ang nagsuho sa sikang bahor at kung sibalina. O ang pagka-out o tagsugod sa mga sunog alas 3, 20 o meter-out alas 3.50 sa kahaponon karong hapon. Sa paningkamo sa Bureau of Fire Protection sa mga sunod yan ay tamo sa Pilipinas ang ning dasbayan. Ang datong report. Angel Tong. Yes. Kumusta naman ang mga karon mga biktima sa sunog? Ahan naman sila karon gibutang? Pero sa Pareray, sa Bulwa, ang pamilya. Pagkikapot yan, duha naman kalit sila sa pamilya. O sa duha pang pamilya, naaga po yung mga pagpapod ni Ari yan. Sa uban. Pero ang nagsunod sa pamilya, sa sikat nahitabo ang pagkasulog. Kadali ang mga bantang alas 3, kapilong kurang. Karong hapon, Okay, sa gikabutyag sa report nga nakuha nimo Bro Tong is duha lang ka pamilya ang naturang nasunugan. Okay, sa mong final report Tong. mo ba itong report? Ika na lang sa ato sa kanal. Ato si Angel Tabas, nag-report live sa Broadcasting News online. Okay mga ka-Angel. Bago to ang report mga ka-Angel galing sa ating hippie ng reporter. Chief of Reporter Tutong Berhelio Sambas. Gikaingon mga ka-Angel nga duha daw ka pamilya ang nasunugan sa ilang panimalay. Okay, ato sa hulaton mga ka-Angel ang mga local news Cebuano nga balita. Ay wala pa tanahuman mga ka-Angel sa ato ang showbiz balita. So ato sa unahon mga ka-Angel ang local nga balita. Okay, ang naka-standby man tingali karon mga ka-Angel ang report ni Cheryl Emiya nga matud pa mga ka-Angel. Usa daw ka delivery truck nga kargang motor way swerte nasunog. Kastilan mga ka-Angel nganong nasunog magkani nga delivery truck sa motor. Unsa ba kani siya technical pa akon ba kani siya? Electrical pa di nga problem? O gitoyo ba ni og sunog? Unsa kini nga kumpanya nga kini nga mao nga masakyanan sa motor nga delivery. Aha kani siya padulong mga ka-Angel. Atong atangan na mga ka-Angel niya sa report ni Cheryl Emiya mga kaigsunan. Okay, samtang wala pa mga ka-Angel, dumako naman tayo sa balita mga ka-Angel. Mula naman kay Ricky Chadillo Real sa balitang showbiz, longest reigning Miss Universe Suzy Tonji ng South Africa sumalang sa photoshoot. Ating alamin na mga ka-Angel ang report galing ni Ricky Chadillo Real. Longest reigning Miss Suzy Tonji ng South Africa sumalang na sa final photoshoot. Baka sa outgoing Miss Universe na si Suzy Bini Tonji ng South Africa ang makakahalong emosyon. Isang araw bago nito ipasa ang prestihosong corona sa final photoshoot nito bilang Miss Universe na riyan ang pagiging kalog ni Suzy. Kung saan todo ngiti ito ngunit sabay biro na ayaw pang isoko ang corona. Kung maaalala nating sinabi niyang pangatlong South African Miss Universe ang naging successor ng bikularang Miss Universe na si Catriona Magnal
Lion Great sa coronation na ginanap sa Atlanta, Georgia noong 2018. Nabatid na binansagan ni Suzy bilang longest reigning Miss Universe mula noong 2019. Matatandaan hindi nagdaos ng Miss Universe 2020 dahil naabutan ng coronavirus pandemic. Naging kabatch naman ito ng Pinay Beauty noong 2019 coronation si Gazini Ganados na nagtapos sa top 20. Yan po nagtatapos mga ka-Angel, showbiz balita para sa Angel Afternoon Edition. Ito po si Angel Ricky Tadio Real para sa Angel Broadcasting News Online. Okay mga ka-Angel, amo na mga ka-Angel ang showbiz balita. Nga usa ka matud pa si Tonzi na longest reign ng Miss Universe. Na isinisalang siya ng photoshoot. Salamat kayo sa itong mga kaibigan natin ng mga correspondent dyan sa ibayong bansa. Okay, yan po mga ka-Angel ang nagtatapos ang ating balita sa mga showbiz international, national. Para sa local mga ka-Angel, hindi pa tayo nagtatapos. Atin po nga hintayin mga ka-Angel. Ang report galing po ay nagtagalog naman ko mga ka-Angel. Natapos na pala. Bisaya naman tayo mga ka-Angel. Atong nabato mga ka-Angel ang report. Okay, kay Bro Sanoria. Matod pa sa iyang report mga ka-Angel. Okay, Bro Sanoria sa imong report. Amen. Yes, so, Angel, mayo. Atong nagpang update diri sa Region 10 sa COVID-19. Amo kini mga bagko karon nga record. Region 10 ay local cases niya ang 162. Ang Bukidnon nag-una nga 67. Ang Lanao diri Norte na ay duha. Ang Misamis Oriental unom og 24 sa Misamis Oriental og 24 pod sa Misamis Occidental. No, 34 diri sa Cagayan de Oro og 24 pod sa Iligan. Og ang total bag-o nga nya namatay isa diri sa Cagayan de Oro og naka-cover pod ang 42 diri sa Cagayan de Oro. Pero mga panahon na. Mo na pinakaulay nga update na to sa COVID-19. Angel to. Angel yeah. Dapat Angel Drew, kung maglakaw-lakaw ka, kinahanglan, naka face mask, naka facial puta, para po labi na karong panahon na Angel Drew nga, medyo may taas na karon ang COVID rate sa ato ang nasud, o sa atong dakbayan sa Cagayan de Oro. Yes, no, amang ko na itong paimang kod sa itong mga higala, nga likayan na to, labi na nga maglakaw, sa dili, sa tukma nga oras, labi na karon nga padayon, higit pa na, nanumduman po na to, nga itong mga higala nga, dili pwede nga maglakaw, nga mulapas na sa oras, kay basig matikitan ta sa atong violet, naka-violet na sa gitawag nga curfew hour, para mga panahon na. Yes, no, gikan sa location, kini si Patron Angel Pedro Sanoria, nag-report live sa Angel Broadcasting News Online. Okay, mga ka-Angel, ang report gikan kay Pedro Sanoria, gamatod pa daw. Labi na kining mga rate sa mga COVID numbers sa mga different places, different barangay and city and municipality diri sa ato ang lalawigan sa Misamis Oriental o sa dakbayan sa Cagayan de Oro. So palaging pahimangno sa mga ka-Angel. Ilabi na nga nagtaas karon mga ka-Angel. Labi na itong curfew hour, gibalik na sa alas 9 sa gabi, kaman alas 5 sa hapon. Ayun, sorry, alas 5 sa kadlaw na mga ka-Angel. Saan naman yun noon? So, kinahanglan dyan mga ka-Angel, kung unsa may mga protocol, kinahanglan ato po ka ng gamito na mga ka-Angel. Labi na nining paggamit o QR code nga mosunod sa simbahan o sa ubang establishmento para sa for contact tracing ra na siya mga ka-Angel. Okay, kanat be rich man si Ma'am Cheryl. Base naka-standby Ma'am Cheryl, kung nakapaminaw man karon, palihog tubag-tubaga ang cellphone. Kaya mo ta mga ka-Angel, kaya mo ta ka na atong paabuton ta sa update nga katudang nasunog nga delivery truck sa mga motor. Unsa maning motor sa kakumpanya ni? Nganong nasunog ni siya, pilay value sa kantidad sa motor. Kumusta ang driver, napil pagkasunog, ang helper ni ini, ug aha dapit nasunog ang mga ka-Angel.
Pero kay sad to say medyo na ay something kining signal or di ba ka ang cellphone wala na to mga ka-angel na makontak ang ato ang beautiful, charming na tigbalita Angel Patroller Cheryl Emiya mga ka-angel. Okay, mana ka mga ka-angel ang ato ang kwan. So ato sang basahon mga ka-angel ang mga ay daghang king mga message rin mga ka-angel. Matod pa ni Belma Ubao, prayer for PGH. Yes, tama ka Ma'am Belma, atong iampo sila. Nga ilabi na nini pinakadako diri nga hospital diri sa Manila. Matod pagali ni Father Marlito nga bisan tuod naana sila sa shelter. Nagpadal ka po nilang pag-ampo mga ka-angel nga makarecover abod sila. Ay, Ma'am Marjorie Majorinos, magandang hapon watching from Jordan. Okay, kaun sa kanya ni si atong correspondent dia, si Rick Balibria. Kaniya man sila Jordan, mas maayo mga yutag update dia ni Ma'am Marjorie unsa ba kay update dia. Pero kay naa naman si Kuan, si Rick Balibria nga correspondent dato, buang puli-puli na ka sila no kung mahimo. Hi, happy watching to Daisy Gallery from Illinois, United States of America. Ako ni siya nga pag-umangkon mga ka-angel. Magandang hapon ka-angel. Pa-shout out naman sa batch 2004. Salamat sa pag-greet and God bless. Ako pong i-greet kaya nalimtan mo. Nakalimutan mo ata yung pamilya mo. Sa mga Gallery family from Illinois, United States of America. At sa kanyang mama ni Daisy, si Alicia og si Nunito. Yung mga igsuon po si GR, si Honey og si Ninin. Okay, og si Gigi po diyan nakalimtan ako. Wala to yung mga igsuon na ni Daisy mga ka-angel. From Catherine Hermosa. Hello po, magandang hapon watching from Dubai. Salamat po. Okay. Waka na mga ka-angel ang mga nag-greet sa ato ang programa karon. Salamat sa inyong tanan mga ka-angel. Kung wala mo, naunsaon na lang ang amo ang programa mga ka-angel. Okay, ilabi na ni adtong nag-birthday mga ka-angel. Ato sa silang handugan og birthday song. Sa mga nag-greet pero greet sorry. Sa naman yun labi na katong nagsaulog sa adlaw na tawhan. Maligayang kaarawan sa inyo. Imbitara pud mo diri sa station. Kamera diri ni Director Rose, Papa Rose D, ang papa na walang mama. Si Ryan Molo, si kuya na walang ate. Grabe magkakiay si Angel Rose mga ka-angel. Okay, salamat kayo sa tanan mga ka-angel friends. Happy, happy, happy. So, di rin ako nagtatapos sa mga ka-angel. Okay, otro mga ka-angel, no? Base na pa'y nakahabol sa atong mga greetings. Pero na ako, pagpasalamat nga to ka Ma'am Belma Ubaob, Ma'am Marjorie Majorinos, watching from Jordan, Ma'am Daisy Gallery, Ma'am Catherine Hermosa. Sa tanan, wala man nalilagay na kapil si December 29. Aha na ka to siya. Okay, aha na ba kanya akong idol? Okay, mara na mga ka-angel. Sa ngalan sa puwersa sa Angel Broadcasting Online Streaming Services, sa ato ang program in charge, si Papa Rosdi Rosadinya, o sa tuwang news director, Shinsa, Chief of Report, Tutong Sambas,
O gato ang tulo ka mga anghilita nga nanganaw-kanaw diri sa tibuok dakbayan sa Cagayan de Oro. Angel Efrain Silucia, Angel Cheryl Imia. Sayang wala naka-report kaya may problema sa cellphone. Og labi na usab kang Pedro Sanuria. Og ilabi na mga ka-angel, wala kitay video og audio og technician editor karon. Kaya there's something wrong pa mga ka-angel. So guys, salamat sa inyong pagpaminaw. Luzon, Visayas og Mindanao, daghang salamat og dalaygo ng Diyos. Happy watching sa tanan. Baba si Angel, Kuya Ryan, si Rico, ang kuya na walang ate. Salamat og maayong gabi sa tanan. Baba.